Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Pinas Trending Now TV. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo ako guys. Let's go! Next ni Raul Manuel mga kutsero, na hindi raw siya bobo. Hindi po ako bobo. Pero para sa akin mga kaibigan, isa talaga siyang bobo. Bobo, literal. Representative Manuel, sinabihan sponsor ng DND budget na nagtapos siya ng summa cum laude. Nag-flex ang pucha. Pardon my French. Pero, my goodness. Yan yung taong takot na takot sa ROTC mga kaibigan. Atawa kasi kailangan niya talagang sabihin na gumraduate ng summa cum laude. Para lang makapag-flex. Sinabihan ni Kabataan Party Representative Raul Manuel ang kanyang kapwa mambabatas na siya ay hindi bobo at nagtapos siya ng summa cum laude. Sa deliberasyon ng panukalang budget ng Department of National Defense para sa susunod na taon, nagtanong si Manuel kay Negros Occidental Representative Mercedes Alvarez kaugnay ng NPA subject na panukala ng Center for Preventing and Countering Violent Extremism, isang ahensya sa ilalim ng DND. Actually, nakalkal ko yung video na yun, mga kutsero. Ito yan. Panoorin natin. Panoorin natin to. My goodness. Slap trip. Game. Mr. Speaker, I'll proceed to another topic which is actually related. Mr. Speaker, I'd like to confirm, meron po bang Command and General Staff College sa ilalim ng AFP? Yes, Mr. Speaker. Mr. Speaker, sa ilalim ng Command and General Staff College, meron po bang Center for Preventing and Countering Violent Extremism? Yes, Mr. Speaker. Parang sino makapagtanong mga kaibigan, siga, Pero literal na bastos to mga kaibigan. Bobo na bastos pa. Mr. Speaker, tama po ba na bahagi nito si Sherhana Paiso? Mr. Speaker, said Sherhana Paiso is now with the Strategic Management Office, Mr. Speaker. So still, Mr. Speaker, Sherhana Paiso is with AFP. Balik kasi sinabi mong office. Sinabi mo kasi. Mr. Speaker, in a document drafted by Sherhana Paiso, bahagi po ng tactics ng Center for Preventing and Countering Violent Extremism ay ang tinatawag nilang soft approach over hard approach. We have the desire to offer the possibility of responding to violent radicalization in ways other than the criminal justice system. Dahil sa dami po ng mga kinakaso nila sa mga alleged recruiter di umano, lahat naman po nadidismiss. Mr. Speaker? Ay, hindi. Hindi lahat sila nadidismiss. Hindi. Lahat sila napapatay. For sure yan. Kala si Chad Book, napatay sa enkwentro. Ilan na rin napapatay sa enkwentro dahil sa kalokohan ng CPP-NPA. Tuloy natin. Part din ng kanilang gustong gawin ay, I quote, psychosocial counseling. Mr. Speaker, ang outputs ng research ng center as drafted by Sherhana Paiso ay magiging bahagi ng contribution ng AFP sa whole of nation approach to end the local communist armed conflict. Okay. Bahagi nun, Mr. Speaker, ay ang pag-produce or research ng concepts and proposals that would serve as valuable inputs of AFP to the overall strategic direction based heavily on scientific, academic theories and discourse. Okay. Mr. Speaker, in the upcoming moments, papakita po natin na walang kahit anong scientific sa mga gagawin ng AFP to prevent the violent extremism as they claim. Yeah. Ito, Mr. Speaker, bahagi ng kanilang gagawin to prevent violent extremism among the youth is to produce a syllabus for CHED and DepEd to counter what they call NPA subjects. NPA subjects, based on their document, include Philippine history, national situation, world situation. Mr. Speaker, would our sponsor agree that Philippine history, national situation, and world situation are NPA subjects? Mr. Speaker, these are being used by the NPA, right. Mr. Speaker. Tama si Kong dyan. Hindi siya NPA subjects but they are being used by the NPAs para pagmukaing lehitimo yung kanilang kilusan. Mr. Speaker, ibig sabihin ba ang pag-aaral ng kasaysayan ng kalagayan ng bansa at ng mundo ay para mag-recruit ng mga rebelde? Paano ang mga kabataan na gusto nating turuan ng kasaysayan? Paano yung mga kabataan? Kasi yung kasaysayan nila mga kaibigan,
ang kinikilala nila doon, mga dilawan mga kaibigan, yung kasaysayan nila. Pero ngayon mga kaibigan, malabo nang may mapaniwala yung mga tao sa kasinungalingan na yun mga kaibigan. Gusto lamang malaman ano ang nangyayari sa bayan natin to address corruption, to address inflation, to address poverty. Para po ba yan sa recruitment ng mga rebelde? Wow. Big words, no? To address whatever, to address corruption, to address poverty, etc. etc. Pero nakita nyo ba na ang CPP, NPA, NDF na gumawa ng paraan to actually address all of these issues? Maliban sa NPA? Sa armed struggle? Nakakita na ba kayo ng foundation na namimigay ng pera na galing sa grupo ng CPP, NPA, NDF? Wala. May nakita na ba kayo na isang grupo na namimigay at nagpapakain sa taong bayan sa pamamagitan ng CPP, NPA, NDF? Wala. Ang meron lang sila, mga kutsero, ay yung kanilang armed struggle. Other than that, wala. Mr. Speaker, the youth of today are very vulnerable. Misinformation is one of the threats to our society. The goal of misinformation, Mr. Speaker, is not simply to misinform, but sometimes it is to manipulate our thinking, the actions, to serve somebody else's agenda. If these youths are vulnerable, I believe they will be vulnerable to misinformation, Mr. Speaker. Tama. Mr. Speaker. Alam niyo mga kutsero, tama yun. Tama yung sinabi ni Kong na yun. Marami ho talaga mga kabataan ngayon ang nauuto. Di ba kasi pagbata ka medyo idealistic dapat ganito, dapat ganyan, dapat zero corruption, dapat zero whatever, etc. etc. Very idealistic. So ginagamit po ng mga kaliwang grupo itong idealism na to, itong kagustuhan ng mga kabataan na maging mabuti ang bansa at ang kanilang buhay. Ginagamit nila yan para i-manipulate sila, para umakyat sa bundok. Marami na akong kwentong ganyan. Actually, paski sa mga rebel surrenderies, ganyan din ang kwento nila. Modesty aside, summa cum laude po ako. Hindi ako bobo. Mr. Speaker. I disagree. Ito na SR. To maka-expose mga kaibigan, no? Hindi raw siya bobo, pero anong ginagawa niya? Nagpapakabobo siya dahil sa mga dilawan. That's a fucking literal, man. Liminas summa cum laude, guys, sabihin hindi ka na bobo. Alam niyo po mga kutsero, yung summa cum laude, yung the award is just a recognition of it's a recognition that you met the requirements of the course that you took. Tagalog, kapag ikaw ay may diploma at ikaw ay merong award, ibig sabihin, sa lahat ng subject na inatenan mo, naibigay mo yung requirements noon. Nakagawa ka ng project, nakasagot ka sa mga exam, nakasagot ka sa mga whatever, umattend ka ng classes, etc. Nakagawa ka ng thesis, etc. etc. That's about it. That's not an actual gauge. Hindi ho yan sukatan ng katalinuhan. Hindi lamang ho academics ang sukatan ng katalinuhan. And obviously, dito, bobo si Raul Manuel. Insulto sa kabataan ang turing ng AFP. Dinadami na naman ng kabataan. Sa'yo lang yun. Huwag mo na isama yung mga kabataan. Sira ulo ka talaga no? Sa ganitong mga topics ay para sa recruitment. Papunta sa mga rebelde, Mr. Speaker. Pag ganun, Mr. Speaker, anong aasahan natin sa mga kabataan na hindi alam ano ang nangyayari sa bansa, ano ang nangyayari sa mundo, at ano ang ating kasaysayan? Mr. Speaker, to add, bahagi ng syllabus na gustong gawin ng center na ito at ibibigay sa CHED at DepEd ay benefits of martial law to the economy. Triggered. Mr. Speaker, ano ang pagtingin doon ng ating sponsor? Ano ang naging benefits ng martial law ng diktador na si Marcos Sr. sa Wow, dami na naman. Ang kapal na mukha. Diyan ka nagiging bobo. Ekonomiya ng ating bansa. Unahan ko si ate. Unang benefit, hindi kumalat ang komunismo sa Pilipinas. Hindi kumalat ang komunismo sa Pilipinas, Raul Manuel. Mga kasama mo hindi nag-prosper. Mr. Speaker, the hope of the department is to present a balanced view. It is also imperative, Mr. Speaker, that the youth of today will be informed of what happened in the past and the learnings of the past, Mr. Speaker. If this is about ROTC, Mr. Speaker, again, we have answered this during the budget briefing, that the curriculum or the instruction of the ROTC program is not under the DND, it is still under the lead agency, which is the Commission on Higher Education. The AFP or the DND will only join the ROTC program depending on the bill that will be passed by Congress, Mr. Speaker. Mr. Speaker, bahagi ba ng balance na pag-aaral ng martial law ng diktador na si Marcos Sr. na gugunitain natin bukas ay ang pagbagsak ng ekonomiya dahil sa paglobo ng utang ng ating bansa, dahil sa cuts sa social services nung panahon ng diktadura? Bahagi po ba nun ang gutom na dinanas ng mga taga-Negros dahil sa famine? Bahagi po ba ng balance na pagtuturo ng martial law ay ang mahabang pila ng mga kababayan natin na hindi makabili ng bigas dahil sa palpak na tugon ng Marcos Sr. Administration, na parang nangyayari ngayon, sa krisis sa supply ng bigas? Mr. Speaker? Ay, Raul Manuel, bumababa na presyo ng bigas, just so you know. Actually,
Hindi ko na nga po sana gagawing topic yung ROTC. Pero nabanggit po ng ating sponsor, But Mr. kung Speaker, I'd ganito, like to mention Mr. Speaker, I that the am still, study that he speaking, mentioned I still earlier have the is floor. not even a Mr. Speaker, stand I would of the like to DNP, speak. Mr. Hindi pa po ako tapos sa pagsagot. Point of order, Mr. Speaker. What is the point of order of the majority leader? Mr. Speaker, while we respect the sponsor as well as the interpellator in the ideas that they share, let's stick to the budget of the Armed Forces as well as the Department of National Defense for the 2024 fiscal year. May I request that we practice decorum in the deliberation of the budget. The Honorable Manuel has 11 minutes and I hope that he will use it and the sponsor will answer all his pertinent questions accordingly. The interpellator has the floor after he finishes his proposed question on ROTC. The sponsor may answer. There is a point of order. The presiding officer will request the Honorable Manuel to please. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.